Sinabi nyo, nung December 31, 2004, ay tinawagan po kayo ng asawa nyo, si Alan C. Opo, Your Honor, kasi nga, nag-usap kami na magkita. Ang 9:30 ng gabi, ikaw ay pinuntahan ni Mayor Duterte. Opo, Your Honor. Kilala mo ba siya? Kilala ko siya as mayor nung the time po na nangyari po ito. Kilala ka ba niya? Hindi ko po alam kung kilala niya ako kasi never po kami na... It's your first time na makita mo siya. Opo. Okay. So, ibig sabihin, magkaibigan yung Mayor Duterte at that time at si Alan C. Hindi ko po alam kung friends sila kasi hindi ko naman po nakita. Never ko po na nakita si Mayor Duterte at saka yung asawa ko. Hindi ko yan sila na... Ang sabi niya sa'yo, na galit siya sa asawa mo. Opo, nung pumunta siya, yan na. Kasi hinanap niya. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, basta galit na galit ako sa asawa mo. Hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit. Hindi niya sinabi kasi nga, inulit ko nga siya, bakit po Mayor? Bakit may kasalanan po ba nagawa ang asawa ko? Bakit galit na galit? Kasi talagang galit siya, parang nanggigigil siya sa galit. Tapos sabi niya... Ibig sabihin, kung pinuntahan ka ni Mayor Duterte at that time, kilalang kilala nung Mayor Duterte at that time, ang asawa mo. Palagay ko, hindi kanya pupuntahan kung hindi mahalaga si Alan C. kay Mayor Duterte. Tama? Hindi ko po masabi, Your Honor, kasi hindi ko naman alam kung magkakilala sila. Ang alam ko, Mayor siya, pero never ko nga talaga na nakita yan sila na or wala akong instance na nakita na... Binanggit niya sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay. Opo, at Your bibigyan ka ng security. Opo, Your Honor. Mula sa RMG, CIDG, pati Task Force Davao. Yun ang Opo. sabi. Nabigyan ka ba? Opo, Your Honor. Umalis si Mayor Duterte ilang minuto after na dumating siya. Ano yung pag... Again, Your Honor. Umalis siya sa bahay mo ilang minuto pagkatapos niyang dumating. Dumating siya ng 9:30, umalis siya ng anong oras? Madali naman lang po yung pag-uusap namin kasi nagtanong lang siya. Nag-usap kami dahil nga Friday kasi hindi ko yun makalimutan kasi Friday, magsa-Sabbath day na po ako pagka-following day. Supposedly doon po yung Sabbath service namin sa Eden, yung resort doon sa Davao. Yung sinabi niya sa akin na huwag kang umalis kasi babalik ako sa'yo bukas. Huwag ka muna magpunta doon. Nung umalis siya, Miss Jet, dumating yung mga security. Actually, nung pumunta po siya, Your Honor, marami sila eh. Marami siyang kasama. Marami sila. Kilala mo ba yung ibang kasama niya? Wala akong nakilala kahit isa doon, maliban sa kanya. Wala siyang kasamang anak niya? Sino man? Vice Mayor? Konsehal? Wala po siyang kasama? Hindi ko, wala talagang nakilala doon. At Kaya nagbalik kinabukasan sa pangako? hindi siya nagbalik. Hindi na siya bumalik. O after several hours, binanggit mo na ang isang kaibigan mo ay tumawag sa iyo Nagtawag o po. tumawag sa asawa mo. Anong ibig sabihin nun? Ito, hindi ko talaga ma-sure kung sa akin na cellphone o sa asawa ko. Kasi nga, yung cellphone ng asawa ko, pag hindi siya sumagot or naka-off, magda-divert po sa akin. So, nung time na tumawag yung kaibigan niya, kalimutan ko na yung pangalan, matagal-tagal lang, 20 years na po. Kasi nung tumawag siya sa akin, Nakausap mo siya? opo, nang pagsagot ko, so siyempre kilala niya, babae ang sumagot, so ako yun. Nung pagsagot ko, sabi niya, Mrs., buksan mo television kasi yung Dumoy ni Raid. Nandun asawa mo, nandun si Alan, may namatay doon, may mga namatay. Parang hindi ako makapaniwala. Sabi ko, kasi alam ko may nakarenta doon yung bahay ko. Sabi ko, hindi, may nakarenta doon. Sabi siya, hindi, buksan mo television. May bahay ka doon? Yung, actually kasi, Your Honor, yung Dumoy na property is nakapangalan po sa akin. Nakapangalan sa'yo? Opo. Ang Dumoy property? Opo. Yung pinagganapan ng krimen? Opo. Yung narintahan ni Alex Kim, nakapangalan yun sa akin. Meron nga kami yung contract. Noong January 1, 2005, inimbitahan ka ng PPA sa kanilang opisina. Nagpunta ka, di ba? Sa PDEA, opo. Okay, PIDEA. Oo. Kilala mo ba yung PIDEA ang nakipag-usap sa'yo? Hindi ko sila kilala nung una kasi wala akong kilala doon kahit isa sa kanila. Okay. Nakilala ko na lang sila nung may mga sila yung parang dito, mga pangalan. Kaya So, nakikita. sino po ang PIDEA na nakilala mong kumausap sa'yo? Na in-interview ka? Una yung si Monte de Ramos po. Sino po? Monte de Ramos. Namatay na po yun, Your Honor. Ang alam ko. Namatay na.
Ito namang si Hong Ming na may-ari ng DCLA Plaza. Ito po bang DCLA Plaza nasa Davao po. Davao Your- City mismo? Opo, Your Honor. At ang may-ari ay si Hong Ming. Opo, yun po ang pagkakilala ko sa kanya, Hong Ming. Kasi yun ang tawag ng asawa ko, Hong Ming. So ito Hong yung ano yung full name niya? Honestly, Your Honor, hindi ko kilala kung ano talagang pangalan niya. Kasi nga, pag yung asawa ko, sabi magpunta tayo kay Hong Ming kasi nga may display area kami doon sa mga mattresses, yung foam. Hindi kaya itong si Hong Ming ay si Michael Yang din? Sapagkat si Michael Yang nagsasabing siya ang may-ari ng DCLA Plaza? Honestly, ito Your Honor, pinakita sa akin yung picture kasi may nag-ano sa akin na yung friend ko, sabi niya, alleged, yung asawa mo na ungkat na naman yung kaso nyo kasi si Michael Yang. Kilala mo si Michael Yang? Sabi ko, hindi ko kilala yan si Michael Yang. Sabi niya, yung may-ari ng DCLA. Sabi ko, ang pagkakilala ko sa may-ari ng DCLA, si Hong Ming, hindi ko kilala yung Michael Yang. Therefore, dahilan dun sa usapang yan, nakita mo ngayon na ang may-ari ng DCLA na Hong Ming ay si Michael Yang din. Nakita ko yung picture. Po, siya po yun. Meron pa kayong dalang picture ngayon ni Hong Ming o ni Wala. Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa akin kanina. Yung Pwede bang ipakita natin ang picture ng Michael Yang? Palagay ko, makikita mo kung sino siya. I-flash natin po ang picture ng Michael Yang. Andito na ba yung picture ni Michael Yang? Ipakita natin kung yun nga. Yan. Ayan. Siya Opo, ba yun? Your Honor, siya po. Siya. Therefore, tinuturo po dito, Mr. Chair, na itong si Hong Ming ay si Michael Yang. Alam niyo po ba na si Michael Yang ay ginawang advisor ng Mayor Tato nung siya ay naging Pangulo? I'm sorry po, Your Honor, pero wala na po akong alam na ano pala siya. Yung economic advisor. Opo. Opo. Pero nabanggit niyo, economic Opo, advisor. ganito. Wala po akong alam, pero sa balita na lang nung nagkaroon na nga ng gulo na ano pala siya. Kasi hindi ko man nakalain na pwede pala yung Chinese maging ganyan economic advisor kasi alam ko pure Chinese siya. Sino po ang nagsabi sa inyo na drug lord ang asawa niyo? Yung mga pideya po. Pidea mismo. Opo. Ang nagsabing drug lord ang asawa ninyo. Opo. Pero hindi nila sinabi na itong si Michael Yang drug lord. Never po napag-usapan si Michael Yang nung time po na kinakausap ako ng mga pideya. Hindi ko po yan na rinig sa kanila yung pangalan ng Michael Yang. Narinig ko na lang talaga yung pumutok yung issue na parang nagkagulo na dawit yung pangalan Pero ko. wala kang alam sa ibang mga activities ng asawa mo. Wala po akong alam, Your Honor, kasi nga yung As buhay. in talagang wala. Wala po. Maliban na lang po siguro sa mga bagay na katulad yan, magsabi siya, bibili ako ng property, pirmahan mo. Ganyan. Pipirma na lang ako. Nabanggit mo sa yung affidavit na kung ikaw ay ini-interrogate ng PIDEA, ay yung mga sagot mo ay kanilang tinitwist o pinapalitan. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito pa, Your Honor, yan ang honestly, I must admit talaga, yun ang dahilan na talagang nagano ko ng galit sa PIDEA. Kasi nga, nung in-invite ako, I never thought na yung statement ko pala na sasabihin yung mga sagot ko, doon din sila kukuha ng mga, yung gagawin nila ng para makasuhan kami. Kasi nagsasabi ako ng totoo, sinasagot ko sila ng maayos, nagulat na lang ako pagdating doon sa yung nag-hearing na kami. Katulad nun, inutusan ako ng asawa ko na magbili ng Venetian blinds. Kasi before yan, before na-occupy ni ngayon Michael Yang, si Alex Kim, yung bahay kasi kailangan pa siyang ayos. So, sabi ng asawa ko, magbili ka kasi mainit doon yung sa window. Ito, nabanggit mo na pinafabricate Opo, yun po ang totoo ang yun. mga salita mo. Opo. So, pakibigyan mo nga kami ng example ng pinabricate ng PIDEA ang mga salita. Ito po yung hindi ko makalimutan na statement na yung Venetian blinds na dala ko, pinadala ng asawa ko, pinahati doon sa Dumoy, hindi pa po yun na-occupy ni Alex Kim. Nagtaka ko pagdating doon sa statement, sinabi nagdala ako ng karton-karton ng mga chemicals. Nagdi-deliver ako doon. Sabat daw ako sa yung drug operation ng asawa ko. So, Okay. yun ang pinakaano ko na natatandaan ko sa ngayon, Your Miss Honor. Jet, kilala mo ang direktor ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, nagharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo.
Pakitayo, tumayo ka lang. Pagkat nandito siya eh. Tignan natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka, tumayo ka. Tignan mo maigi. Kung kilala mo, ang siyang nag-interrogate sa'yo, nakipag-usap sa'yo, ang director po ng PIDEA at that time ay si Wilkins Villanueva. Pakituro nyo nga kung sino siya. Kilala nyo na po siya? Opo, Your Honor. Sino po siya? Medyo tumanda na po siya kasi parang ano ko muna. Oo, pakituro nyo nga po kung sino kung nakita nyo. Medyo tumanda na nga siguro dahil Kasi pa 20 years na yun eh. Opo, kasi parang medyo naalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Wilkins, pwede po bang tumayo kayo sandali? Pakitayo nga, Miss, ayan. Yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang nag-interrogate sa'yo? Siya ba, hindi pa kita pinapaupo, siya ba ang nag-fabricate ng mga salita mo? Hindi po, si Sino? Monte de Ramos po. Monte de Ramos. Opo. Pero yung Monte de Ramos, kasama ni Wilkins at that time. Sa palagay ko po, kasi nasa office po kami ng PIDEA, tao niya po kasi siya po yung So dun. sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton na mga chemical sa Dumoy. Opo, Your Honor. Mr. Wilkins, are you agreeing to what Ms. Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Alam mo, nung inausap ka rin namin noon panay ang mo Mahilig ka sa no? Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung kalaban ni James Bond, si Dr. No. Mahilig ka sa no So nagkasabi ka ng totoo at nag-isinungaling si Ms. Jed. Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon... Is that what you're saying? Mr. Chair, can you please Will you repeat please the question? answer me directly? Answer me directly. Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? Considering that merong joint operation, pero yung side ni Colonel Asierto, meron siyang intel against Michael Yang, and on the side of PIDEA, where most of it are your team, no? Team, sama mo yan, pati si Carillo. Kayo nagsisurveillance kay Mr. Alan C. Doon sa surveillance nyo kay Alan C., sinabi mismo ng asawa ni Alan C. na madalas silang pumupunta sa DCLA, kausap si Michael Yang. Pero sa inyong report, wala yun. Sige, please respond to that, and then we will ask the next interpolator. Sige, yes, General. Ito na nga kasi, Mr. Chair, kasama ng team ko yung HSOT. Kung alam ni Asierto na merong Michael Yang, si Michael Yang makikita lang sa DCLA, Mr. Chair Hindi naman nagtatago si Michael Yang during that time. Lumabas, Mr. Chair, si Michael Yang 2016. And so, sa akin, wala akong idea na involved si Michael Yang doon. Pero hindi na-share sa'yo ni Colonel Wala, Asierto. Mr. Chair So walang exchange of information. On that Dumoy clandestine laboratory operation, Mr. Chair, ang target lang is Johnson Chua, Alan C., and Alex Kim. Alex Kim, Mr. Chair. Kung merong Michael Yang, Mr. Chair, na i-share dapat si Asierto, ang daling kunin sa daling puntahan sa DCLA. Kasi, like example, no, ito si Alan C., Chinese citizen ito. Dumayo ng Pilipinas, napunta ng Davao. Ang kausap, mga Chinese. So definitely, if Alan C. Is a drug lord, maaaring ang mga kausap niya sa Pilipinas na Chinese din, ay maaaring may involvement sa kanyang negosyo. And I'm sure nasagi niyo yan o natisod niyo yan sa inyong intel. It's just that it's still a puzzle to us kung bakit hindi lumalabas ang pangalang Michael Yang sa side mo. Pero sa side ng ka-joint operations mo, ay lumalabas. Come again, sir. You are lying!